Ang galing, no? Kahit na hindi ka nakapaglakad, kahit polio ka, napag-aaral mo yung dalawa mong anak. Ay, No? sa ano lang, sa sipag-tiyaga. Sipag-tiyaga. Tiyaga lang. Kasi kung aasa lang ako sa ano, yan. Totoo yun. Kailangan sarili mo talaga sikap. Kaya po ako napapabilib kay Kuya kasi marami tayong nakikita dyan mga kababayan na buo ang katawan, nakapaglakad, malalakas, pero parang umaasa sa magulang ba? No? Kaya ko in-interview si Kuya para sa mga iba nating kababayan pag napanood nila si Kuya is maging inspirasyon, di ba? Maging magandang halimbawa, no? Nakikita mo rin ba Kuya yung mga iba nating kababayan, no? Hindi naman sa pag-aano sa kanila dahil hindi natin alam kung anong kanilang mga dahilan, mga reason. Real talk yan. Pag ikaw ang magulang, anak mo yung liligawan niya, tapos ganyan ang sitwasyon, ano ang unang-unang papasok sa isip ninyo? Siyempre, iisipin natin mga magulang, paano kaya niya bibigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak? Di ba? Pero may kasabihan din tayo mga kababayan na wag natin i-judge ang isang tao. Wawa yun. Binati ako niyang kahapon eh. Ano kaya anak buhay niya? Parang nangangalakal. No? Nangangalakal ba? Kausapin natin guys. Hi Kuya. Hello. Kumusta ka? So, sir, nagalakal. Wala pa akong kalakal eh. Wala ka pang kalakal? Nakarating nga ako sa Valenzuela eh. Kapitidan. Paano ka nagpipidal? May kamay. Tapos ang pan-drive, ganyan. Hello. Nadaanan mo ko dito kahapon eh. May problema ako doon, sir. Ha? May problema ako doon eh. Bakit? Wala na ka ng ilang eh. Ano pangalan mo kuya? Alfredo, Taga saan ka po? yung masagana. Bye, Toro. Hello, Kuya Boy! Araw-araw ganyan hanap buhay mo? Nangangalakal? May pamilya ko, sir. May anak ka? Dalawa. Asawa mo? Nasaan? Anong trabaho asawa mo? Wala. Yung isip na eh. Senior na. Hello? Mga kababayan, ang pangalan mo? Alfredo Velas. Si Kuya Alfredo Velas. Velas. Ilan taong ka na? 6. Nakita ko na siya kahapon mga kababayan, nadaanan niya ako habang may pinapagawa ako dito. Nakita ko na ang ngalakal. Tapos ngayon nakita ko siya ulit, dumaan. Kumbaga, napabilib lang ako sa kanya mga kababayan kasi after all ng kanyang kalagayan, kita nyo naman. Ano tawag dyan sa sakit mo? Polio? Hindi naman ako Hindi inborn yan? Paano nangyari yung sakit mo na yun? kasakit ako yung sobrang das. Ha? Das. Tigdas. Tapos, Nagtatag. anong edad mo nun? 10 years old ka. So, ibig sabihin, bago ka magkasakit ng tigdas, nakakapaglakad ka. Oh. So, hello! So, nung nagkaroon ka ng tigdas, Saka, matatagrap ko. tapos, Parang nakapulso na. Namatay yung katawan ko. namatay na yung lower part, dalawa mong paa. Bakit? Paano na? Ay, hindi ka galing sa doktor? Hindi ka in-injectionan para namatay yan? Hindi? Yung panahon, wala pa kasi anti-police eh. Okay. Wala pa yung Oo mga kababayan, tama yung sinabi ni Kuya, nung unang panahon, lalong-lalo na sa mga mahihirap, wala pang anti-polio. Pero ngayon, medyo okay na. Naging advance na tayo mga kababayan kasi paglabas pa lang ng baby, paglabas pa lang ng anak natin is nakikita na yan. Anong tawag doon? Nakikita na yan kung may diferensya ang bata, maaayos.
Oo, newborn screening. May newborn screening na mga kababayan, no? Kaya, kawawa, yung mga kagaya ni tatay. Marami na akong na-encounter, bro, na yun, nung maliit pa, tapos na-injectionan or what, saka nangyari na hindi na makapaglakad. Okay lang ba tayo rito? Parang pwede ba dito tayo? Kaya? Kasi nagkukos yata tayo ng traffic. O doon. Dito, abante mo. Oops, ika lang. Batamaan ka. Sige po. Yan mga kababayan, lipat tayo. Although ito talaga mga kababayan, ginagawa talaga yung kalsada. Dito tayo, lipat tayo. Ayan. Hello po. Tutulungan ka dyan. Daddy Frankie. Hello sir. Yan, dito tayo sa tabi. O kaya doon, para hindi maingay. Ayan, dito. Makisilong tayo rito. Talagang traffic yan mga kababayan kasi nga may ginagawa. Ayan o, lakas ng braso mo bro ah. Ayan. Okay. So, ano pangalan mo ulit kuya? Alfredo Velas. Kuya Alfredo Velas. Ayan, maabala kita. No? Gusto kong malaman kung kumusta yung pamilya mo. Hello po. Ilang taon na yung anak mo kuya? Yung panganay ko, 25 na. 25 na, may pamilya na rin. Meron. Ay, yung pangalawa, 24. magkasunod. Buti dalawa lang naman anak. Puro babae sila. Puro babae. Kumusta naman sila? Eh, yung bunso ko, may trabaho kasi ayun ang pinagtapos ko talaga. Nakapag-aral din, nakapagpatapos ka rin. Oo. Anong course niya? Eh, dapat ano yun eh, na SRN. Oo. Eh, nagkataong pandemic, hindi siya nakatrabaho. Eh, sa ano yun, ikaw, restaurant yun eh. Oh, pero natapos siya sa college niya. Tapos niya yun. Oh, very good. Yun nga yung may trabaho sa dyan sa Cherokee, Mm-mm. Chowking, Sa Chowking siya. andyan siya. Ay, yung isa naman, Sa ano lang, online seller. online seller naman. Pero nakabukod sila sa akin Nakabukod. kasi tapos na obligasyon ko sa kanila eh. Hindi ko na ano yun eh. Hindi mo na response. Pamilya na sila eh. Pag may pamilya na, Pero nakabukod na sila. kailangan magsarili na rin sila. So ngayon, ang binubuhay mo yung asawa mo. Asawa ko na lang. Ano trabaho ng asawa mo? Wala. Bahay lang. Sa bahay lang. Ang galing, no? Kahit na hindi ka nakapaglakad, kahit pulyo ka, napag-aral mo yung dalawa mong anak. Ay, No? sa ano lang sa sipag-tiyaga. Sipag-tiyaga. Tiyaga lang. Kasi kung aasa lang ako sa basta mangyayari. Totoo yun. Kailangan sa sarili mo talaga sikap. Oh. At least, di ba? Kahit ganyan nga, doon mga kababayan, kaya po ako napapabilib kay Kuya kasi marami tayong nakikita dyan mga kababayan na buo ang katawan, paglakad, malalakas, pero parang umaasa sa magulang ba? No? Kaya ko in-interview si Kuya para sa mga iba nating kababayan pag napanood nila si Kuya is maging inspirasyon, di ba? Maging magandang halimbawa, no? Nakikita mo rin ba Kuya yung mga iba nating kababayan, no? Hindi naman sa pag-aano sa kanila dahil hindi natin alam kung anong kanilang mga dahilan, mga reason. Pero napag-usapan lang regarding kay Kuya na hindi siya nakapaglakad pero gumawa ng paraan, magkaroon ng bike, tapos yung isang kamay niya ang kanyang pagpipidal, no? Kaya nakakabilib. Sana ganun lahat ang mindset ng tao, mga kababayan. Kahit ano ang hirap, basta't may tiyaga, may nilaga. Sabi nga nila, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Ha? Galing. Paano mo napagtapos yung dalawa mong anak Kuya na pag-college mo? Paano mo sila? Siyempre, ganyan lang, napakahirap. Ano, yung pag may kita ko, kita ko ng 500. Oo. Yung 200, pinagkakasya ko sa araw-araw. Ang 300, araw-araw niya baon. Hmm. Kaso lang, hindi ko binibigay lahat. Oo. Isang daan lang. Minamanage mo rin. Ang gusto ko,
Araw-araw naman ako lumalabas eh. Mm-mm. Dumadagdag yung 300 na yun. Talagang araw-araw, Araw-araw. kailangan kakayod ka, kailangan magpupulot ka ng... Ganun, sir. Umaraw, kalsada. Oo. Paano yun? Oo, tama. Paano pag biglang umulan? Anong gagawin mo? Basta ako. Mababasa ka. Pero kawalan Diyos, hindi pa ako nagkakalat yan. Hindi ka nagkakasakit. Mabait ang Panginoon sa'yo. Yung No? lagi ko lang eh. Lagi mo pinagdarasal. Ako pa sir, linggo-linggo ako nagsisimba No? dun sa GSIS. Kasi wala akong kita eh. Walang kita ngayon. Bakit walang kita ngayon? Walang talagal. Bakit? Hanggang saan ang mga iniikot-ikot? Hanggang saan ka nakarating pag nangangalakal? Karawatan. Umabot ka doon? Oo. Kaya mo? Kasi andun lahat ng suki ko eh. Ah, may suki. May suki ka rin sa pangangalakal. Oo, meron. Ano yung binibili mo o inihingi lang? Yung iba, binibigay lang sa akin. May iba, oo. Kaso lang mga karton, plastic. Oo. Pag mga wasing, binibinta na. Paano magkasya yung washing pag ganito kaliit yung... May dala akong kahoy. Ah, paano? Natali ko rin. Ay, may diskarte rin eh, no? Pero paano yan? Nakakapaglakad ka rin? May nakita akong ano eh. Oh, baston. Tungkod. Pagdating sa bahay, anong trabaho mo ulit? Gagawa ko ng payong. Gumagawa ka payong. Kaso, sigil ko nga lang, kaya reklamo ka. Pag singil mo sa payong repair, 20. Rereklamo pa. Kaya reklamo ka. So, saan malakas kita? Mangalakal o magawa ng payong? Ito lang. Mas malakas ang kita sa pangangalakal. Dito ko na po ay anak ko. Dito mo rin sila napag-aral. Ay, sila eh. Galing. No? So, yun lang kuya. Gaya ng sinabi ko, mag-pray ka lang parati. Ikaw pa. Sanay na ako. Sanay ka na sa hirap. Paano ka? Buti bro, matanong ko lang, no? Mabuti, huwag mo isipin na nangi-insulto or what. Ay. Sorry. Ang tanong ko lang, paano mo naligawan yung asawa mo? Paano ka nakapag-asawa? Kasi sabi mo, 10 years old, naging ganyan ka na eh. Siyempre, nung niligawan mo yung asawa mo, ganyan ka na. Bata pa ako noon. Bata ka pa noon. Bata, 10. Oo. Bata Pero- pa ako. Di pa wala pa yata akong breakfast yun eh. Oo. Pero nung nanligaw ka, ganyan na yung... Ito na. Oo. Paano mo napasagot yung asawa mo? Kasi may trabaho ko dati, sir. Ano trabaho mo dati? Fireworks. Sa fireworks So, ka. Baway Bulacan. Templador ako doon. Ha? Templador. Anong timpla? Ano? Titimpla mga pulpura. Okay. Ano, mga patayo. Namatay ang kuko mo. Katitimpla. Chemical. Bakit? Sa chemical. Chemical dyan. Pati kuko? Kasi nababad sa pulpura. Oo. Ay. Ayan, may nagbibigay sa'yo. Sige po. Ay, salamat. Dito si Daddy Frankie. Sige po. Salamat. Salamat, ma'am. So, mabalik tayo dun sa usapan natin, kuya. Siyempre, ganyan na status mo. Paano mo napasagot yung asawa mo? Mabuti, nakapanligaw ka kahit ganyan. Kasi yung nililigawan ko, taga-probinsyano yan. Oo, Taga-Dumaguete siya. Dumaguete. Napunta dyan sa lugar namin. Oo. Kasi nga, andyan yung mga kamag-anak niya. Bago ako na, nagpaalam muna ako sa mga kamag-anak niya. Naligawan mo siya. Oo. Pumayag naman sila. Naligawan mo. Oo. Oo. Kasi nakikita naman nila kung na masipag ako. Masipag. Oo. Sabi niya, bahala ka. Oo. Pag sinagot ka, di sa'yo. Oo. Pag di ka sinagot, pati siya. Sorry ka. Oo. Oo. Sinagot ka. Nangagyat po na ako ng ligaw. Oo. Paano mo siya niligawan? Siyempre, mahirap ang Siyempre. sitwasyon. Mata sa bahay nila, gapang ako. Gapang ka. Gapang patak, paakyat. Oo. Pagdating doon, sabi niya, sisigaw ka sa akin, ikaw man lang nakaayos, Oo. ikaw man lang nagchichinelas. Oo. Sabi ko, ano naiintindi yung chinelas? Inauna pa sa akin yun. Pag nagchinelas ka, mas nauna pa sa'yo. Inauna pa sa akin. Mm-mm. Ito. Sabi ko, pag gusto ka sa akin, kasi sabihan daw
Hindi ko daw kaya buhayin. Oo. Oo. First impression talaga, Hindi ko daw kaya buhayin. ganun ang magiging thinking ng tao. Sabi ko naman sa kanya, kung hindi ka kakain, hindi ka talaga mabubuhay. Oo. Oo. Sabi ko sa kanya. Oo. Pero kung kakain ka, mabubuhay ka. Oo. Sabi niya sa akin. O sige. Yung kinabukasan, ang sabi niya matutulog lang sandali sa bahay. Oo. Hindi na umuwi. Ay, hindi na umuwi. Hindi na. Ano nangyari nung natulog sa bahay mo? Ay nakatikim siya. Pinatikim mo na agad. Paborito niya. Ano ba pinatikim mo? At doon na may itlog. Pinatikim mo yung hotdog na may itlog. Nung natikman niya, Yun ang nalaman mo paborito niya pala. paborito niya. Hindi na umuwi. Pag-ibig talaga, no, mga kababayan. Di ba? Kasi, kahit sino, real talk, aminin natin. Halimbawa, ikaw ang magulang kabayan. Pag may ganitong sitwasyon na manligaw, di ba? Real talk yan. Pag ikaw ang magulang, anak mo yung liligawan niya, tapos ganyan ang sitwasyon, ano ang unang-unang papasok sa isip ninyo? Siyempre, iisipin natin mga magulang, paano kaya niya bibigyan ng magandang kinabukasan ng aking anak? Di ba? Pero may kasabihan din tayo mga kababayan na wag natin i-judge ang isang tao. Di ba? Pero real talk nga po, yun ang magiging unang papasok sa isip natin. Paano nga babubuhayin ng manliligaw ng anak mo kung ganito ang magiging sitwasyon? Pero sorry, no? Dahil nung natikman niya yung paborito niya, hindi na siya umalis sa'yo. Hindi na. Nagpakasal din kayo, kuya. Ay, wala. Hindi na nakasal. Diba? Ay, ganun din. Pagkasa, nag-iiwalay rin eh. Pagkasal, naghihiwalay din. Nag-iiwalay din. Oo. Yan. Kasi ang kasal sa papel lang yan eh. Ang importante talaga, kung nagmamahalan talaga, no? Tsaka nagsasama ng maayos at matapat. No? Kaya bilib ako sa'yo, kuya. So, nung sinagot ka na niya, hanggang sa nagkaanak na kayo. Yun. Yun, nakabit. So, nung nagkaanak kayo, kumusta naman na kayo ngayon? Kuya, kumusta naman ang samahan ninyo ngayon nung may anak na kayo? Kita mo, mga kababayan, 2 daw na anak niya na pagtapos niya ng college sa kanyang pamamaraan na pamumulot ng pangangalakal. Gumagawa rin daw siya ng payong. Kaya, kuya, salamat, nakilala kita sa araw na ito at isa ka sa nagpatunay sa kasabihan na don't judge the book by its cover. Di ba? Kasi marami rin tayong kababayan dyan na matino, maayos, pero sa umpisa lang, iniiwan yung asawa. Yung iba, hindi nila kayang pag-aralin. Pero si kuya, mapapabilib ka na pag-aral niya yung kanyang anak. At sabi niya, ngayon nung nagkapamilya na, tapos na rin yung responsibilidad mo. Tapos na. Tapos na. Pero nung mula bata, yung anak mo hanggat hindi nakapagtapos at hindi nag-aasawa, responsibilidad mo sila. Sasabihin ko sa inyo sa totoo. Oo. Simula na nagkaroon ako ng anak, hindi ako dumayin sa magulang ko. Oo. Ultimong pampers gatas, di ako dumayin sa kanila. Kasi nga, sabi nila, huwag ka na mag-asawa ka dahil kawawa lang ang mapapangasawa niyo. Ayun ang sinabi sa'yo ng magulang mo. Ko. Sabi ko, paano yung pagtanda ko, walang mag-aalaga sa akin. Oo. Buti kung habang buhay nandiyan kayo. Tama. Gagawin ko yung gusto ko, sabi ko. Oo. Kaya, kapitita ako talaga na magpamilya. Nagpamilya. O, tama ka. Diba? O, tignan mo, sabi ko na nga ba eh, diba? Tayo nga, ay, pamilya nga niya eh. Sinabihan siya na wag na mag-asawa kasi paano nga daw niya bubuhayin ang kanyang pamilya. Diba? Yun tayo eh. Mabilis tayong mag-judge sa ating kapwa, no? So, sana yun ang mawala sa atin, yung husgahan agad. Kasi may kasabihan tayo, hindi ibibigay ni God ang isang bagay sa atin. Yung mga pagsubok na yun, kung hindi natin... Naginip pa ako, sir? Ha? Naginip ako? Bakit? Kung hindi natin kayang lagpasan, no? Lahat ng mga bagay-bagay na ibinibigay sa atin is kaya, may paraan. Bakit mo nasabing nananaginip? Hmm? Salita. Oh.
tuloy lang ako. Oh, tuloy-tuloy ka lang. Andito na. Ngayon nandito na. Wala, naging ano lang ako bro, hanga lang ako sa'yo kasi nakita nga kita kahapon, naghahakot ng basura. So hindi kita pinansin, tapos nakita na naman kita ngayon. Sabi ko, napakasipag na tao mga kababayan. At ito, kinausap na natin. So sana sa pagkikita namin ni Kuya, paglalaad niya ng kanyang kwento is maging magandang halimbawa si Kuya na wag natin i-judge yung mga taong kagaya nila, no, dahil hindi nga po pare-parehas ang tao at hindi rin natin alam ang kinabukasan ng bawat isa. Maging tayo kahit sa ngayon nakikita natin na malakas tayo or what, wag tayong manghamak or what kasi hindi natin alam ang ating bukas, no? Kuya, salamat sa kwento mo. Sana tuloy-tuloy ka lang. Bigyan kita ng dahil masipag ka, mabait ka, kahit na ganyan sitwasyon mo, lumalaban ka ng parehas, may gift ako sa'yo. Ha? Ha? Teka lang. Pahawak ko yan. Ayan. Ayo, may 5,000 ako dito. Para may pambili ka na kung ano pa ang kailangan mo. Sir, maraming salamat, sir. Kapait na ako ng ilaw, sir. Kami kong bayaran ba yun? Tubig. Hawakan mo. Para sa'yo yan. Salamat, sir. Salamat. Oo. Sana makatulong sa'yo. Sir, ang laking bagay talaga po sa akin. Oo. Laking bagay ito. Salamat. Pag ang tao ay mabuti, dadatnan ng biyaya talaga, no? Kasi hindi ko rin alam na ngayon magkikita pa tayo. Oo. Hindi ko alam na madadaanan mo ulit ako. Pag sigad talaga ang gumawa ng paraan, walang imposible. Salamat sa iyo, Kuya. Mabuhay ka. Makita yan anak ko. Ha? O, mapapanood ng anak mo to. I-upload ko to. So, ano ang mensahe mo sa mga anak mo? Anak ay, Bernadette, Sale. Andito na kami. Andito na ako. Nakita na ako ni Daddy Frankie. Oo. Dito kami sa, sa Bayanihan. Road 20. Sana magpakabuong sana maging mabuti kayo magulang din. Katulad ko, napalaki ko kayo na maayos. Hindi kayo isang bahay sa akin. Matino kayo. Papasalamat din ako sa mga anak ko, mabait sa akin. Mababait sila. Kasi kung sa halaman, pag hindi mo talaga inalagaan, magiging suwain. Oo. Eh, inalagaan ko ng maayos. Binihisan ko, pinag-aral ko. Kaya yun, Gayon din ang naging bunga. yun ang bunga. Kaso nga lang, maaga sila nag-asawa. Oo. Yun lang ang kinano ko. Naginanakit din ako sa bunso ko. Oo. Nung pag-graduate siya ng college, nag-asawa siya agad. Nag-asawa agad. Yun ang inano sa akin. Apo, agad. May apo agad. Yun, silang dalawa. May apo na akong dalawa siya. Oo. Okay lang yan. At least, gaya ng sinabi mo, mabait sila sa'yo at kahit na may mga pamilya na sila, kailangan pa rin nila yung guidance mo bilang magulang nila. Hindi sa kung ano yung status mo, kundi dahil sa magulang ka, kundi dahil kung paano mo sila pinalaki. Dahil walang hihigit mga kababayan sa guidance or payo ng magulang. Gaya ng sinabi ni Kuya, kung baga sa halaman, inalagaan niya silang mabuti yung mga anak niya, binihisan, pinalaki, pinakain, pinag-aral. Kaya naging mabuting anak sila. Diba? Tama yung sinabi nila, ang mabuting gawa kailanman hindi magbubunga ng kasamaan. Diba? So, yun, napakaganda ng kwento ng buhay ni Kuya dahil sa kanyang kalagayan ay napalaki niya ng maayos yung kanyang mga anak. Kuya, salamat sa iyo ha. Hindi ko nahabaan yung kwentuhan natin para hindi kita masyadong maabala. Maraming salamat, Daddy Frankie po. Salamat. Yan. Sana napasaya kita sa araw na to. Salamat. Tulungan kita para itali yan. Ha?
Ipatong na tong box? Magaan lang naman. Paano yan? Oh. Dito. Sige, tignan natin si Kuya. Pakita ko sa inyo mga kababayan. Paano siya mamuhay, maghanap buhay sa kanyang sitwasyon. At marami rin tayong mga kababayan na nagbibigay lang sa kanya ng ganito. Ay inaabot-abot lang yung mga kalakal nila. Kaya sa lahat ng mga nakakapag-abot kay Kuya, maraming salamat. Gabayan pa kayo ng Panginoon. Ha? Oh, sige, ingat ka ha. Sige. Salamat. Okay, sige. Ayun mga kababayan, tingnan nyo kung gaano kahirap yon, kamay lang. Kaya yung kamay niya mga kababayan, puro kalyo-kalyo na. God bless you more, Kuya. Ayan, ingat ka. Ayun, delikado rin, no? Oo. So, ayan mga kababayan, maraming salamat. Masaya si Daddy Frankie dahil may natulungan tayo sa araw na ito. Maraming salamat. God bless po.